Good morning guys. It's Sunday. So church time. Ayan, so church time ngayon. Ayan, paalis na kami ngayon guys. Mamadali na kami kasi medyo malilate tayo. Pero check muna natin yung ayan. Every time na umaalis kasi ako ng bahay, check ko talaga tong stove namin eh. Kasi mahirap na guys. No? Okay. Dahan-dahan na kasi medyo madulas. Tignan nyo guys. Oh. Actually nilinis na yung harap namin. Nilinis na rin naman to. Pero yung mga gilid hindi nila masyadong tinanggal. Hinayaan lang mo. Ayan. So ingat-ingat pa rin kasi makapal pa ang yelo. Ayan. So ayun pala guys no. Ayan medyo inuubo ako tsaka sinisipon. Kasi iba yung weather ngayon talaga dito guys, grabe. Last week, pumalo kami ng hanggang minus 38 ata yun. Yung feels like niya ha, minus 38. Kaya sobrang sakit sa balat. Kaya every time na papasok kami ni Zion, ako talagang balot na balot kami. Pero ngayon at least kahit paano, minus 16. So kaya-kaya pa yung kahit mga ganito. Ako nakatatlo akong patong kaya okay na ako sa ganito. Pero si Emma, ayan, naka-jacket talaga. Pero makapal naman kasi yung ano mo. Yan, para pang winter. Alright, so alis na tayo at medyo malilate tayo ng konti. Ito guys, yung daan natin, oh. Napaka-putik. Pero, nagdaanan na to ng maraming sasakyan kaya na-clear somehow. Yan. Pero puting-puti pa yung paligid natin, oh. Pero this coming week, maganda yung weather natin. Yeah, better na yung weather ngayong dadating na linggo kesa nung nakaraang linggo dahil yun na nga po yung snowstorm, no? At kaya na imbak ang mga ganyang kapal na yelo. Ayan. Kita nyo naman. Diba? Pero not that bad, no? Hindi pa kami naka-experience ng mga knee-deep na yelo. Yan. Okay na to sa amin. Hindi kami nagre-reklamo. So, ganito lang siya. Pwede na to. Pero ito, hindi yan bundok ng ano ha, yelo. Ano to talaga, hill na, yan, na-cover ng snow. Kasi ito na yung Tim Hortons na malapit sa amin. Gasolinahan, pharmacy, meron ding walk-in clinic dito. Yan, diba? Balak na nga namin lumipat para mas malapit. Na? Soon. Ng ano, family doctor, no? Tsaka yung mas okay ba sa amin? Yung mas ma-attendan yung ating needs. Ayan. So anyway, bago tayo magsimba, ayan, update muna namin kayo very quickly doon sa aming furnace. Ayun na nga, nakita nyo yung previous vlog namin, chinek siya ni Kuya Harold. Yan, ginawa yung paglilinis kung ano man doon, yung mga para mas maging maayos yung mga takbo ng sensor. So yun, tas any other parts pa ng bahay, chinek niya rin, hindi lang furnace. So nakakatuwa kasi siya yung inspector talaga namin bago i-purchase yung bahay. And truly, yun nga, sabi niya nga, pag may questions or concerns, tawagan lang siya. Yan, kasi ano tumutulong din talaga siya sa mga Filipinos dito. Kasi bago daw, syempre mag-opt sa mga companies, yung mga mag-hire na ng tutulong or magpapalit or check, diba? Kasi napakamahal yan. Tatry daw muna namin ang certain steps yan, like troubleshooting. Which is yun naman yung ginawa ko nung una talaga. Yeah, so again, thank you Kuya Harold. So, nung umalis siya, nung araw na yon, hindi pa namin sinara yung furnace. Kasi, yun nga, under observation. Kasi yung ginawa ni Alwin nun, diba? Nung basta nakaraang araw, yung siya muna, tas si Bro Mark, parang pag kinabukasan or kinaumagahan, gano'n na naman. So, bakit, 'di ba, parang wala na namang heat na dumadaloy. So, yun, kaya tinawag na rin namin si Kuya Harold para, yun nga, kailangan na i-check kasi bakit nga hindi nag-work out yung next solution. Although, yun nga, parang mga try lang naman on that level ni Alwin yun. So, very grateful kami. Ayan, after like 2 days na siguro yun, observation from sa ginawa ni Kuya Harold, working Okay na. pa rin, no? Okay na. So hopefully hindi na, 'di ba, magloko ulit
wala na tayong maramdaman na mga errors or makitang errors, tuloy-tuloy na yung pag-generate ng heat ngayon ng walang aberya. Kaya kagabi, binalik ko na siya. Pinos Yan, ko na oo. ulit yung furnace natin. Cleanose na ni Alvin yung furnace. So, hopefully, yun na yun, di ba? Pero, Ako nga sa side ko, parang nakakatuwa kasi paano, natututo ako kung ano yung mga... Kailangang Oo, i-check. pag nagkaroon ng problema ng ganyan. Although, minor lang naman yung nagawa ko, no? Yes. Pero at least, sabi ko, ganun pala yun. May Yeah. mga sensor pala yun. Ano? and hopefully, no, nakakapagbigay din kami ng impormasyon. Lalong-lalo na sa mga first-time home buyers, na katulad din namin na, syempre, wala naman tayong knowledge about sa mga furnace, yung mga water heater. May mga nagbibigay nga rin ng tips and comments. Maraming Diba? salamat. Thank you so much. Pati daw water tank, yan kailangan din daw i-maintain at least once a year kasi magde-develop ng rust. So, syempre, hindi ko rin alam paano i-maintain yon. So, pwedeng mag-seek na kami ng help. Yung parang regular maintenance ba every year para check up. Para pagdating ng winter, hindi Bago tayo... mag-winter dapat. Oo, bago mag-winter, hindi tayo nagkakaroon ng problema. Oo, kasi mahirap yan guys, no? Especially dito sa Calgary dahil sobrang lamig. Pag nagka-problema yung, let's say sa amin, katulad sa amin ng furnace, no? Malaking problema, sobrang lamig. Talaga nung unang araw na yon na napansin namin ng si Zayo nagreklamo. It's so cold. Oo. Oo. Siyempre, sanay kami nasa 22 yung temperature inside. 22, 23, ganyan. Pero minsan nagto-20 siya. Tapos doon na mag-heat. Pero yung the moment na nag-ano na ba yan? 17, no? Yun, para Oo, kami kasing naka-aircon na malamig na Pampinas na malamig talaga yon. So, kasi sa bahay naman, nakapambahay lang kami. Hindi naman kami nakapanlamig. So, yun, magtataka ka talaga ba't hindi nag-generate ng heat yung Pero umaandar lang yung yung machine. I mean yung Oo. furnace. Pero kaya tuloy-tuloy yung yung sa apps. Kaya, hindi ko alam guys, yung magiging effect sa aming next bill. Kasi, alam nyo, nung nagka-problema, tuloy-tuloy yung pag-andar nung furnace. Hindi ko alam kung sa electricity yung tuloy-tuloy or sa gas yung tuloy-tuloy. We will see. Yan, diba? Gulatan na lang. Pero sige, para hindi tayo magulat, i-expect na lang din natin na magkakaroon talaga ng spike sa ating magiging next bill. Part of life. Part of being a homeowner. Hopefully, hindi na maulit, no? Kasi, ang mahal din magpalit ng furnace. So, may nag-share dyan sa comment, $7,000 daw yun. Pero yung iba, may kakilala ko, 9,000, 11,000. Depende kasi yan sa brand eh. No? Tapos may yung iba, may installment plan, meron pang lease. Yan. Pero hindi pa kami nandun sa level ng pagpapalit or pagre-research ng ipapalit. Kasi yun nga, naremedyohan pa naman yung ating furnace. Kasi common daw talaga yun. Siyempre, kapag yung, ewan ko ba kung anong tawag doon, sensor na tatapatan ng apoy, di ba? Pwedeng mag-accumulate ng carbon. Yan. Through the usage sa katagalan. So, kailangan din tanggalin yun. Hindi naman sira yung buong furnace. Kailangan lang linisin. So ang ginawa ni Kuya Harold doon, Kinaskas niya niya. lang. Ako Oo. kasi nilinis ko rin siya, pero siguro kulang yung paglilinis ko. Kasi nga takot siyang, Oo. alam yung gawin. Yeah. So, yan, pasensya na kasi may nag-comment na, ang dali-dali lang naman daw niyan. Parang nagpapanik kami. Kasi sa amin, First time kasi furnace namin. yun eh. Kahit padali gawin, kung hindi mo alam yung gagawin sa furnace, Oo. hindi mo rin talaga masusolusyonan. So, ngayon na meron na kaming knowledge, syempre, mas confident na kami na gawin yung dapat gawin kapag yan nga, nag-occur na naman yung ganitong situation. So, thank you sa lahat ng mga nagbibigay ng tips, yung mga nagka-guide dyan, lalo na sa comment section. And thank you din sa mga tumulong na friends namin. Kuya Harold Canlas, ayan no, kontakin nyo. Pwede siya sa pag-inspect ng mga bahay. And then, yun nga, parang after purchase concerns, let him know din. So, alam ko kasi may tatayo din siyang company. And yan, antayin na lang natin i-reveal ni Kuya Harold ang kanyang company and kung ano yung mga services na i-offer niya. Pero definitely, makaka-help yon sa lahat ng mga homeowners dito sa Calgary. Alright guys, so ang daming nagsisimba ngayon, no? Marami, Ayan, no? Punong-puno pati dito sa side street. So ito nga pala yung St. Albert the Great Parish. Yan, napakalaking church din ito. Tapos, hindi ka, kulob. Kasi ang taas ng ceiling, 'di ba? high ceiling. High ceiling to eh. So ito yung sinisimbahan sa downtown, di ba? Yung
maliit lang siya. Immaculate. Ay, Sacred Heart Parish. Pero maganda rin siya. Maganda rin. Pero yun, mas maliit yun. Dito na nagpark tong Uy, bawal to. Tingnan nyo guys. So, kasi nandito yung fire hydrant. Andito tong yung dalawa. Bawal to eh. Nako, baka matikitan yan kapag kapag nagkataon. May fire hydrant doon. So, yun ang isa sa mga rules dito. Huwag kang magpa-park sa tapat ng fire hydrant. Kasi para yun sa mga, alam mo, bigla ang sunog. So, kailangan doon mag-park yung mga fire truck. And kung hinarangan mo yun, violation yun. Yan. So, guys, park muna tayo and simba muna. Medyo sumalaki tayo guys nakapag-park dahil sobrang dami ng tao. Tsaka pag ganitong mga oras kasi, mas marami raw ata nagsisimba, yung mga 11:30. Ayan. Ito yung lalakarin natin papunta doon sa church. Dating nandito ako nakapag-park eh. Kaya dapat talaga maaga pala nandito ka na eh. Di ba sayang? Okay. Ayan, so yan, kahit late tayo ng konti, ano pa rin tayo, pupunta pa rin tayo syempre. Alright, so yun guys, simba muna kami. A few moments later. Alright, so tatapos na natin magsimba guys. Ayan, babalik na tayo doon sa pinakamalayong parking natin. Okay lang, ganun talaga, nagpalit tayo eh. Malamig, -17. Oo nga eh. Ako yun naman yung suot ko, 3 patong ako eh. Ayan. Ito si Sayon, nilalamig, no? No? You're not Ayan. boy. So lakad-lakad lang muna tayo. Then after nito pala guys, punta kami ng Costco kasi meron tayong gift card. O yung rebate natin yun eh, no? Yeah, so gagamitin natin yun. Nasa 200 plus din yun. 200 plus pa o 300? Ako namang ubusin. Yan. Basta dalawa yung binigay sa amin eh. 280 raw lahat. Ayan. So, ano yun? Bali, nagastos namin ng 1 taon yun. Dito tayo. Oo, dami nakapark oh. Kanina, wala pa to eh. Ayan, nagsunod-sunuran na dito. Ayan, so, na-remote start na natin to. Pagdating natin ay mainit na guys, no? Medyo inuubo talaga ako kasi nga sobrang lamig ng weather na nakaraan. Ubo, sipon. Ayan, so buti na lang uminom tayo ng gamot na Sambucol. Ayan, so nirecommend din ng ating subscriber yon. So which is na-try ko naman yun dati, kaya effective naman siya sa akin, kaya bumili ulit ako. Dito na tayo sa sasakyan. Grabe din talaga yung mga tao na nag-a-attend ng mass, which nanginginig sa lamig. So sobrang dami. Very good news din naman yan. Magandang problema. Kaya kanina nag-announce na naman si Father, no, on the works pa rin yung pagdadagdag nila ng additional na time for mass. Kasi syempre, kailangan din daw niya ng tao, yung mga ministries na tutulong, yan, para yan, makapag-conduct ulit ng another time for the mass. Yan, so hopefully, maisakatuparan kasi nga, grabe, sobrang dami ng tao. Apaw-apaw na yung parking. Tingnan nyo, nag-park kami dito sa residential area na. Tapos ngayon, traffic na, not moving. Yan, yung mga kotse. Kasi sabay-sabay din na naglalabasan. Yan, So, hindi ko nga alam kung saan kami nakapag-park. Pero pwede naman dito. Dito Kahit naman double kasi parking. guys sa Canada. Basta Kunyari, walang... Sa atin kasi sa Pilipinas, pagtapat mo sa iyo eh, di ba? Oo. Dito hindi. Pwede ka mag-park sa tapat nila. Basta wala lang yung mga nakasign na no parking. no parking, tsaka Yes. yung fire hydrant nga na yan. Sa bawal yun. sa may church nga banda, may sign doon na no Oo. parking. Yan, you can go na. Nauna na si Kuya. Yan, Hindi yung na tayo sa harapan naghihintay. namin kasi hindi pa nakakarating siguro. Odyssey. So nagkahiwalay pa nga kami ng upuan ni Alwin kanina kasi nga sobrang limited na ng seats. Ayaw pa nga niya nung una. Sobrang clinging kasi na to. Kasi lagi akong katabi. Hindi. Syempre, as much as possible, as family kayo. Pero yon
hindi kami kakasya kung tatlo kami. Kaya nagkahiwalay kami. Although malapit lang din naman. Nasa parang pangalawang isang- row siya sa oo. likod ko. Ayan, yun lang naman, no? Ang daming Filipinos talaga dito sa St. Albert the Great Parish. So may mga friends pa rin tayong continue na kakausap, nakikilala. Ayan, kaya ayan, i-share din namin kung saan kami nagsisimba dito St. Albert the Great Parish. Kung wala pa kayong napupuntahan or na-attendang mass dito banda sa Southeast. Ayan. Piliin nyo na lang din yung time kasi nga etong sinisimbahan namin na 11:30 sobrang dami. Siguro dahil Lent, pwede rin sobrang dami na ng tao dito sa Southeast. Yan, sabi ni Emma, yung mga taga Southeast dyan, yan. Pwede you consider to guys. Oo. Saan Tapos maganda meron dito? ding masa 5 PM. Yeah. Alam ko rin meron 9. Yan, pero kasi di mo maasahan Ay, hindi. si Alwin gumising ng Yun yung maaga. time na parang gusto ko matulog ng mahaba. Kaya 11 kami umaalis para 11:30 para yun kung ano man yung mga errands afterwards ay magawa namin after simba. Saka Yan. pag malate ako ng gising, nakakaluto ako, di ba? Nakakagawa ako ng breakfast tulad kanina. Oo. Ako ng breakfast muna bago umalis. So, Yes. at least di tayo nagmamadali. Kasi kung 9, ang hirap, gigising ka ng 8. So, Okay naman yun. Wala sarap pa naman ng din tulog ko tayong nun. hindi pa masyadong busy talaga yung schedule natin kapag ganitong winter. Pero pag summer, alam nyo na lahat Ay, yan oo. nasa labas Nasa na. labas talaga. Nakakailang yaya na ang mga friends natin. So, tingnan natin ang mangyayari ngayong summer, no? Excited na rin ang lahat. Ako gusto ko, siyempre, hindi mo awala ang camping. Camping. Nag-enjoy ako sa camping. Tapos, balik Sarap. tayo sa Banff, Yeah. Canmore. Ang dami pa naming lakes na hindi napupuntahan. So, excited kami na mapuntahan yan ngayon this year. And I hope nandito na si Mami, di ba? Oo, Para at least hopefully. mapasyal na natin siya. Ayan. Pati sa BC, hindi na tayo nakabalik Oo nga. sa Radium. Pero nanggaling tayo last year sa di ba? Hot Springs. Ang gusto ko talaga, baby, Victoria. Yan. Ayan. Yan ang gusto ko mapuntahan. Kasi sabi ko nga, pag nagagayon sa Alvin, gusto mo, mag-ipon ka. Na at least kasi kung if ever babayland lang tayo, pwede ka na mag-try, pwede tayo. Wow, palitan. Ayan, yan ang ating mga plans. Yeah. Plan this pa lang year. naman. Mabuti na yung nagpaplano, di ba? Oo nga. So, ito guys, ang ating kalsada. Kasi kapag loob talaga, residential to eh. Hindi to yung highway. Tamo, hindi pa naki-clear talaga. Or baka nga hindi na to i-clear. O baka hinuhuli to sa listahan. Kasi nga, syempre, unang-una ay highway. Yung mga dito eh. Siguro, dinaanan ng isang beses, ganyan. So, maputik to. Ang mahirap lang talaga dito ngayon ay yung pag matunaw na siya. Yan, grabe din yung putik nito. Tapos, pag matunaw, tas biglang lamig ulit, black ice na yan. Yun ang madulas. Kaya sana tuloy-tuloy. Pero maganda yung araw dito guys, so, sa Calgary. Kahit minus 17, sobrang warm nung tama ng sikat ng araw sa ating mukha. So, ayun lang guys, no, mukhang mahaba na kasi yung vlog namin ngayon. So, next video na lang kung gusto nyo kami samahan sa aming Costco grocery or vlog. Ayan. So, as what we have mentioned, try natin yan bawasan or gastusin yung mga rebates na papakinabangan natin from Costco. Alright guys, maraming salamat sa pagsama ninyo. We'll see you again on the next one. Peace!